Noong early 2000, bago pa man nauso ang TikTok, Instagram, at viral trends, isang tingin lang sa TV o sinehan, alam mo na kung sino ang bibot. Sila ang laman ng pantasya, ng usap-usapan, ng tsismisan sa kanto at opisina. Pero sa likod ng makukulay na poster at daring na eksena, may mga kwentong hindi ipinapalabas. Noong panahong wala pang cancel culture, wala pang filters, at wala pang script ang katotohanan, sila ang mga babaeng sumugal sa lahat. May mga umakyat sa rurok, may mga biglang naglaho, at may mga nanatiling buhay ang alaala kahit matagal nang patay sa spotlight. Narito at kilalanin natin ang mga babaeng minahal ng kamera, at tinaguri ang bibot ng kanilang henerasyon. Una, Aramina ang bibot na nanatili. Si Aramina ay isa sa mga pinaka-iconic na bibot ng early 2000, kilala sa kanyang kakaibang kombinasyon ng kagandahan, tapang, at talento sa pag-arte. Nakilala siya sa mga pelikula at palabas na puno ng drama, horror, at sexy roles, na naging tanda ng kanyang versatility at pagiging fearless sa kanyang career. Sa panahong iyon, siya ay isa sa mga paborito ng masa, at madalas siyang nagiging sentro ng tsismis at atensyon ng media. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi lamang physical appeal ang nagdala sa kanya sa rurok ng karera. Ipinakita ni Aramina ang husay sa pag-arte at dedikasyon sa trabaho, kaya naman nanatiling aktibo ang kanyang pangalan sa showbiz kahit lumipas ang mga taon. Nagkaroon din siya ng pagkakataong subukan ang iba pang larangan, tulad ng negosyo at endorsements, na nagpatibay sa kanyang status bilang isang independent at empowered na artista. Ngayon, si Aramina ay mas kilala bilang isang ina at profesional na artista na may matibay na posisyon sa entertainment industry. Bagamat nagbago na ang kanyang imahe mula sa daring roles noon, patuloy siyang tinatangkilik ng mga tagahanga at kinikilala bilang bahagi ng kasaysayan ng Philippine pop culture. Pangalawa, Katya Santos. Si Katya Santos ay isa sa mga pinakasikat na bibot sa industriya ng showbiz. Kilala siya sa kanyang sexy at daring roles sa pelikula at telebisyon, pati na rin sa pagiging F-babe, na naging bahagi ng kanyang pagkilala sa masa. Ang kanyang imahe noon ay pinaghalo ng kagandahan, confidence, at pagiging approachable sa mga fans, kaya't madalas siyang nasa sentro ng tsismis at atensyon ng media. Sa kabila ng kanyang kasikatan, pinili ni Katya na unti-unting bawasan ang kanyang public appearances. Mas pinahalagahan niya ang pribadong buhay at personal na paglago, at lumayo sa spotlight ng showbiz. Sa panahong iyon, naging malinaw na ang kanyang prioridad ay ang pamilya at katahimikan, kaysa sa patuloy na exposure sa industriya na minsang nagdala sa kanya ng labis na pressure. Ngayon, si Katya Santos ay mas kilala bilang isang ina at individual na tahimik ang pamumuhay. Bagamat bihira na siyang makita sa telebisyon o pelikula, nananatili siyang bahagi ng alaala ng early 2000 Philippine pop culture bilang isang iconic bibot. Pangatlo, Claudia Coronel. Noong early 2000, si Claudia Coronel ay isa sa mga pinakausap-usapang bibot ng Philippine showbiz. Nakilala siya sa kanyang daring at sexy roles sa pelikula, at naging paborito ng masa dahil sa kanyang kakaibang ganda at aura. Ang kanyang imahe noon ay madalas nakatuon sa pagiging bold at confident, na nagpatanyag sa kanya. Ngunit hindi tulad ng iba, si Claudia ay kilala sa kanyang misteryosong personalidad. Matapos ang kanyang peak sa kasikatan, unti-unti siyang naglaho sa media. Walang malalaking iskandalo o panibagong proyekto na nagbigay paliwanag sa kanyang pagkawala. Pinili niya ang pribadong buhay at tahimik na pamumuhay, malayo sa mga mata ng publiko. Sa kasalukuyan, si Claudia Coronel ay naninirahan sa ibang bansa at mas pinili ang buhay na malayo sa showbiz. Bagamat bihira na siyang makita sa telebisyon o pelikula, nananatili siyang isa sa mga iconic na bibot ng early 2000. Pang-apat, Aya Medel.
Si Aya Medel ay isa sa mga pinakasikat at kontrobersyal na bibot ng Philippine showbiz. Kilala siya sa kanyang daring at sexy roles sa pelikula, kung saan madalas niyang ipinapakita ang kanyang tapang sa pag-arte. Ang kanyang natural na ganda at confidence ay nagbigay sa kanya ng malaking fanbase, at naging simbolo siya ng bold actresses ng kanyang panahon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, si Aya Medel ay nakaranas rin ng mabigat na hamon sa personal at propesyonal na buhay. Unti-unti siyang lumayo sa eksena sa Pilipinas at nagtrabaho sa ibang bansa, habang hinaharap ang mga hamon at responsibilidad ng pagiging ina at ng kanyang pamilya. Sa mga panayam, inamin niya na hindi madali ang pressure at expectation sa pagiging public figure, ngunit natutunan niyang magbalanse sa pagitan ng career at personal na buhay. Ngayon, si Aya Medel ay kilala bilang isang ina at tahimik na propesyonal, na mas pinipiling mamuhay ng malayo sa ingay ng showbiz. Bagamat hindi na siya kasing aktibo sa pelikula at telebisyon, nananatili ang respeto at paghanga ng kanyang mga tagahanga. Pang-5. Si Priscilla Almeda ay isa sa mga kilalang bibot ng Philippine showbiz. Ang kanyang hitsura at confidence ay nagdala sa kanya sa spotlight, at naging paborito ng masa sa parehong visual appeal at persona. Sa panahong iyon, madalas siyang nababanggit sa tsismisan at media, at naging isa sa mga simbolo ng bold actresses ng dekada. Sa kabila ng kasikatan, unti-unting nagbago ang landas ni Priscilla. Mas pinili niya ang pribadong buhay at katahimikan kaysa sa patuloy na exposure sa showbiz. Bagamat hindi siya kasing aktibo sa pelikula o TV ngayon, malinaw na pinapahalagahan niya ang kanyang personal na buhay at mga desisyon, na malayo sa intriga at pressure ng industriya. Pang-6. Aubrey Miles. Si Aubrey Miles ay isa sa mga kilalang bibot ng Philippine showbiz. Ang kanyang natural na ganda, confidence, at charisma ay nagdala sa kanya sa spotlight, at naging paborito ng masa. Madalas siyang nababanggit sa media at tsismis noon, at isa siya sa mga simbolo ng bold actresses ng dekada. Sa kabila ng kasikatan, si Aubrey Miles ay hindi nagpaapekto sa mga intriga at negatibong balita. Patuloy siyang nagtrabaho sa showbiz, lumahok sa pelikula at TV projects, at unti-unting nag-transition sa pagiging fitness advocate at modelo ng healthy lifestyle. Pinatunayan niya na pwedeng manatiling relevant sa industriya kahit magbago ang imahe at uso. Ngayon, si Aubrey Miles ay kilala bilang isang ina, fitness enthusiast, at aktibong propesyonal sa showbiz. Bagamat mas mature na ang kanyang mga roles, patuloy siyang hinahangaan ng fans at nananatiling bahagi ng alaala ng early 2000 Philippine pop culture bilang isang iconic bibot. Pang-7. Rosana Roses. Noong early 2000, si Rosana Roses ay isa sa pinaka-iconic na bibot ng Philippine showbiz. Kilala sa kanyang tapang at pagiging fearless. Hindi lang siya basta maganda, ang kanyang husay sa pag-arte at natural na charisma ay nagdala sa kanya sa spotlight at sa puso ng maraming fans. Mula sa pelikula hanggang sa telebisyon, madalas siyang pinag-uusapan sa media at tsismisan, at tinagurian siyang Queen of Bold, dahil sa kanyang hindi matatawarang tapang sa industriya. Bukod sa kanyang imahe bilang sexy star, si Rosana Roses ay kilala rin sa kanyang kakayahan sa drama at komedya. Pinatunayan niya na kaya niyang pagtagpuin ang pang-akit sa kamera at ang kalidad ng pagganap. Maraming kritiko at manunood ang humanga sa kanyang versatility bilang actress, na nagbigay sa kanya ng matatag na reputasyon sa showbiz kahit na puno ng kompetisyon ang industriya. Ngunit tulad ng ibang bibot ng kanyang panahon, hindi rin naiwasan ni Rosana ang intriga at kontrobersya. Kilala siya sa pagiging outspoken, at madalas niyang sinasabi ang kanyang opinyon sa media at publiko. Dahil dito, marami ang humanga sa kanyang katapangan,
pero marami rin ang bumatikos sa kanya. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Rosana Roses at hindi nagpaapekto sa mga panghuhusga. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang binago ang kanyang career at pinili ang mas balanseng buhay. Mas nakatuon siya ngayon sa mga proyekto na may kalidad at may meaningful na papel, habang patuloy na nananatiling relevant sa industriya. Hindi siya tuluyang nawala sa media, at paminsan-minsan ay napapanood pa rin sa telebisyon at pelikula, pinapakita ang kanyang adaptability at resilience. Ngayon, si Rosana Roses ay kilala bilang isang matatag at independenteng artista na nananatiling totoo sa sarili. Bagamat hindi na siya kasing sentro ng intriga at chismis gaya noong rurok ng kanyang bebop era, patuloy siyang hinahangaan at tinatangkilik ng kanyang fans. Panghuli, Joyce Jimenez ang reyna ng mga bibot. Si Joyce Jimenez ay walang dud ang tinaguri ang pinakasikat at reyna ng bibot sa Philippine showbiz. Kilala siya sa kanyang pambihirang ganda, confidence, at daring roles sa pelikula at telebisyon. Sa bawat proyekto, ipinapakita niya ang kanyang sexy at bold image na agad na nagbigay sa kanya ng malawak na fanbase, at siya ay naging simbolo ng pantasya ng maraming Pilipino. Sa panahong iyon, halos bawat pelikula o proyekto niya ay pinag-uusapan at sinusubaybayan ng media at publiko, dahilan upang siya ay hindi lamang maging bituin, kundi isang cultural icon ng dekada. Bukod sa kanyang kasikatan sa kagandahan, pinatunayan ni Joyce Jimenez na siya rin ay talentadong aktres. Sa kanyang mga pelikula, hindi lamang ang kanyang katawan ang naging usap-usapan, kundi ang kanyang kakayahan sa pag-arte, timing sa komedya, at husay sa drama. Dahil dito, hindi siya basta beauty queen lamang sa screen, kundi isang artista na kayang pagsamahin ang panlasa ng masa at respeto ng kritiko. Ngunit sa kabila ng rurok ng kanyang kasikatan, isang araw ay nagdesisyon si Joyce na lumayo sa spotlight. Ang desisyon niyang ito ay nagulat ang maraming fans at media. Lumipat siya sa Amerika, nag-aral, at pinili ang tahimik na buhay kasama ang kanyang pamilya. Sa ganitong paraan, pinatunayan niya na may kapangyarihan ang artista na pumili ng sariling landas kahit sa gitna ng matinding kasikatan. Sa mga nakalipas na taon, nanatili si Joyce Jimenez na inspirasyon sa maraming artista at tagahanga. Hindi siya nanatili sa showbiz para lamang sa atensyon o intriga, bagkus, pinili niya ang dignidad at katahimikan. Sa mga panayam, ipinapakita niya na ang buhay sa likod ng kamera ay puno rin ng tagumpay, pag-ibig, at personal na katuparan, na minsang hindi nakikita ng publiko noong kanyang kasikatan. Ngayon, si Joyce Jimenez ay kilala bilang isang ina, asawa, at pribadong individual na malayo sa ingay ng showbiz, ngunit patuloy na hinahangaan bilang pinakasikat at tunay na reyna ng bibot. Ang kanyang kwento ay simbolo ng tagumpay, karisma, at pagpili ng personal na kaligayahan, na nagpapatunay na kahit sa mundo ng glamour at pantasya, pwede kang mamuhay ng totoo at may dignidad. Ang mga bibot ng early 2000 ay hindi lamang simbolo ng kagandahan at kaseksihan, sila rin ay nag-iwan ng marka sa Philippine pop culture, puno ng kwento ng tapang, sakripisyo, at personal na desisyon. Habang ang ilan ay nanatiling aktibo sa industriya, ang iba naman ay pinili ang katahimikan at pribadong buhay. Mula sa pinakamalakas na pangalan tulad ni Joyce Jimenez, hanggang sa iba pang iconic na bibot, makikita natin na sa likod ng glamour at pantasya, may mga babaeng nagdesisyon sa kanilang sariling landas. Ang kanilang kwento ay patunay na hindi lang sa kamera nasusukat ang tagumpay, kundi sa tapang na pumili ng tamang direksyon sa buhay. Sino sa mga bibot ng early 2000s ang pinakagusto ninyong alalahanin, at bakit?